up to kahapon, I was in Baguio City. So meron po tayong in-ordain doon na isang bishop. Baguio? At, Davao. I was in Davao City since Friday up to yesterday, kahapon, Saturday. So meron tayong in-ordain doon na bishop. Inaward na natin ang Doctor of Ministry Honorary Degree. At ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, dahil yung flight, kahit na talagang very delikado, talagang ang lakas ng yanig, nakarating pa rin tayo safe and sound. No? Sabi ko nga, kulang na lang, itaob yung aeroplano sa lakas ng air pocket, air turbulence. No? Nung nandun ako, we praise the Lord kasi merong isang church doon na naitatag, GLCIC. So meron na tayong GLCIC North Cotabato. So lahat GLCIC. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ay magbukas tayo ng ating mga Biblia sa aklat ng mga bilang. In the book of Numbers, chapter 13 and chapter 14. Hindi po natin babasahin ng buo, so we will have a selected verses from these two passage or chapters of the book of Numbers. So sa lahat ng mga nagtapos, congratulations at yung mga magsisipag tapos. So we welcome din natin ulit yung iniirog ni brother. It or not, brothers and sisters, every news that we hear, every news that we see, every news that we read in the newspaper, bawat balita na ating naririnig sa radyo, napapanood sa telebisyon, bawat balita na nababasa natin sa mga pahayagan, sa ayaw natin sa gusto, it affects us. Hello? It affects us. Minsan nga kahit yung balita lang sa kapitbahay mo naapektuhan ka. Lalo na kung ito ay biglang namatay, kausap mo lang kanina, then mamaya in just a split seconds, nabalitaan mo, wala na siya. It affects us in some other way. Hello? Can you say amen? Amen. Kahit ang balita ay patungkol sa ibang bansa, it affects us. Kahit ang balita ay patungkol sa ibang tao, sa artista, kagabi nga lang, sabi sa akin ni Mary, si Tomas, doon sa comedy ba ay patay na raw? Totoo ba yan? Totoo ba? Nagulat ako. Dahil si Tomas ang kasalukuyang paborito kong komedyante niya. So I was affected. Kaya maaga ako natulog kasi nalungkot ako sa pagkawala ni Tomas. Pero ang maglang mawawala si Mang Tomas. Dahil nagpapasarap sa ating pagkain. Ising pa ba kayo? Papakamon natin si Lord. It affects our thoughts, yung ating kaisipan, yung ating kamalayan. Sa mga balita na ating naririnig, minsan nagbibigay tayo ng mga opinyon sa ating sarili. Nagbibigay tayo ng mga kuro-kuro sa ating mga sarili. Katulad halimbawa, yung pagkamatay ni Ninoy Aquino. Di ba? Ang nasa pahayagan, ang pumatay ay si Rolando Galman. Pero ano ang kuro-kuro ng iba na naapektuhan ng ganung balita? Hindi! Patay na yan! Inilantag na lang, patay na yan. May ibang pumatay na. Pero ang totoo niyan, ang pumatay kay Ninoy Aquino way back August 21, 1986. Tama? Ay dalawang hapon. Hindi po si Rolando Galman. Dalawang hapon ang pumatay kay Ninoy Aquino. Nung mamatay si Ninoy Aquino, nung pinatay si Ninoy Aquino, nagbuo ng tinatawag na Agrava Fact-Finding Board para tuklasin kung sino ang pumatay kay Ninoy Aquino. Pero hindi nila na-discover kung sino ang pumatay kay Ninoy. Pero ako mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, alam na alam ko kung sino ang pumatay kay Ninoy. Sila ay dalawang hapon. Ang pangalan nila ay si Kuro-Kuro at si Haka-Haka. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-uusapan. Si Kuro-Kuro at si Haka-Haka. So, naapektuhan tayo ng mga balita
na ating narinig. It affects our thoughts. And also, it affects our emotions. Lalo na, meron kang artistang hinahangaan, tapos biglang-biglang nabalitaan mo namatay. Di ba? Kahit na wala kang personal touch sa kanya, dahil hinahangaan mo siya, namatay si Fernando po ng biglaan. Ang daming nalungkot. Amen? Amen? Amen. Namatay si Nida Blanca. Namatay ang mga sikat na artista, si Rico yan. Ang daming nalungkot. It affects our emotions sa mga balita sa ating kapaligiran. Ano pa ang mga aspeto ng ating buhay na nakaka-apekto sa ating pagkatao? It affects our actions. Pag mayroong balita, naapektuhan ito maging ang pagkilos mo. Lalo na kung directly related ka doon sa balita. Minsan ayaw mo nang lumabas. Minsan ayaw mo nang kumain. Ayaw mo nang kumilos. Para ka natutulala. It affects our thoughts, our emotions, and our actions. Whether the news that brought to us is good or bad, we cannot deny the fact that it moves us. Kahit mabuti o masama yung balita na dumating sa atin, sa ayaw natin sa gusto, hindi natin may kakaila na hindi tayo naapektuhan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. But the main issue is not about the report. The main issue is not about the news that we see, that we hear, and that we what? Hindi issue yung kung ano yung balita, masama ba o mabuti. Ang main issue is whose report and what report will you believe? Kasi alam nyo, mga kapatid, lahat ng balita, hindi pwedeng hindi natin mapakinggan. Kasi meron tayong tenga. Amen? Pero, hindi lahat ng balita dapat natin paniwalaan. Sa Numbers chapter 13, verses 1 to 3, Numbers chapter 14, verses 1 to 10, our passage will give us the following highlights that will lead us to understand the events that took place. On whose report will you believe? Kaninong balita ang paniniwalaan mo? Anong balita ang paniniwalaan mo? Channel 2 ba? Channel 7? Channel 5? May Channel 13 ba? Channel 23? Kung ano man channel na merong program ng pagbabalita. The question is not, is this good report or bad report? The question and the issue is, whose report will you believe? Kaninong balita, anong balita ang paniniwalaan natin? Now, dito sa Numbers chapter 13 and chapter 14, gusto, whose report will you believe? Napakarami pong mga balita na naglipa na sa ating mundo ngayon. Meron nung lumalaganap na balita ngayon, hindi lamang nakalagay sa likuran ng mga base sa Maynila, maging sa internet. Ang balita patungkol sa nalalapit na pagbabalik ni Jesucristo. This coming May 21, 2011, the Lord is coming. Yan ang balita na lumalaganap ngayon. And it affects many people. May mga natatakot na, may mga nagbabaliwala, may mga nanunuya. It affects people with this kind of news or report. At ang source ng report ay galing sa USA. Merong isang grupo doon ng mga so-called, quote-unquote, born-again people. But they prophesied, they predicted that the coming of the Lord will take place this coming May 21, 2011.